Nais ngayong palakasin ng pamahalaan ang paggamit ng alternatibong transportasyon tulad ng express train at ferry system. Ito'y dahil din sa mga isinasagawang infrastructure project ng gobyerno gaya ng Skyway Stage 3 at road reblocking sa EDSA na posibleng magdulot ng mabigat na trapiko. Nagbabalik si Julius Tisamburon para sa detalye. Palalakasin pa ngayon ng pamahalaan ang sistema ng transportasyon sa ating bansa upang patuloy na mabigyang serbisyo ang mamamayan nito. Ito ay dahil na din sa inaasahang kabi-kabi na mararanasan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan bunsod ng isinasagawang infrastructure projects gaya ng Skyway Stage 3 na magdudugtong sa North at South Superhighway at magig ang road reblocking sa EDSA. Isa na dito ang tren ng bayan na binubuo ng Light Rail Transit Lines 1 at 2, Metro Rail Transit Line 3 at Philippine National Railways. Ang mga ito'y may tuturing na alternatibong sasakyan ng bawat commuters lalo na kung rush hour. Pero dahil na din sa pagtaas ng ridership nito, inilunsad ngayon ang iba't ibang kaparaanan upang hindi ganoong humaba ang pila sa ilang mga istasyon, gaya na lamang ng MRT Express train na kung saan may 2 linggo itong trial. Dito'y imbes na dadaanan ang lahat ng istasyon, lalampasan nito ang ibang mga istasyon upang makarating agad kung saan mas maraming pasaherong sasakay o bababa. Itinakda nitong ika-7 hanggang ika-13 ng Mayo ang pang-umagang trial period ng express train pa southbound mula North hanggang Taft Avenue, mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Mula naman ika-14 hanggang ika-20 ng Mayo, bukod sa southbound, babiyahe na rin ang panghapong express train pa northbound mula Taft hanggang North Avenue. Ito ay mula alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Paglilino naman ng pamunuan ng MRT3, hindi mawawala ang regular na ruta ng tren na titigilan ng 12 istasyon mula sa end stations nito. Tiniyak naman nilang bago dumating ang kasunod na tren ay magbibigay abiso sila kung ito ba ay regular o express train. Samantala, muling binuhay ng Metropolitan Manila Development Authority ang Pasig River Ferry System na kung saan pinalawig hanggang ika-15 ng Mayo ang pabibigay ng libreng sakay nito. Bukod pa ay may libreng kape at pandesalding alok para sa mga mananakay. At dahil sa inaasahang dagsa ng mga mamimili sa Divisoria, nag-alok din naman sila ng free ferry ride tuwing araw ng Sabado ngayong buwan. Ayon sa ahensya, tulong ito ng pamahalaan sa mga magulang na maagang mamimili ng school supplies para sa kanilang mga anak. Nagsimula nitong ika-10 ng Mayo at susundan sa ika-17 at ika-24 ng buwan ang mga libreng sakay mula Guadalupe sa Makati hanggang Escolta sa alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Ilan lamang ito sa mga programang ipinapatupad ng pamahalaan upang mapabilis ang biyahe ng ating mga kababayan at makarating ng tama sa oras at ligtas sa kanilang patutunguhan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius D. Samburon.